Gusto ko lang maka ano talaga po sa mga batang ano na lang po nga ako na ayoko na talagang iwanan ang mga bata. Yung kanila nga pong papay gusto nang umuwi noon. Siguro ang sakit sa dibdib ni Carla to, nga alis ka na eh. Yun nga. Kahit po sa akin sama. Remember when you told me that I should take it slow, but I can't stay when the world is waiting. I'm too used to being on my own. Hearts will break, but I have to chase it. I'm dancing on the edge again. The wind is calling my name. I'm dancing on the edge again. This time I'm not looking back, babe. Hello guys, welcome back sa channel natin. At ngayong araw, pasensya na kayo kung naka face mask ako kasi may pinapaayos kasi tayo sa ngipin natin para mas maging confident tayo na makipag-usap sa ating mga nakakasalamuhan na tao. Yan, yun lang po sa madaling salita. Kaya pasensya na muna kayo. So ngayong araw nga pala, andi dito ang team namin sa Rosario, Batangas kasi pupuntahan natin sila Carla. So ngayon mainit yung panahon, so possible yung ilog walang tubig, makakatawid tayo ng maayos. Kaya samahan nyo kami, nadalawin ulit sila. Okay guys, so tama nga tayo, yung ilog ngayon matatawid na naman natin. Kaya dyan Rans kahit nakasapatos? Kaya? Okay. So ngayon makakatawid tayo ng mas maayos kasi wala, napakaganda ng panahon talaga ngayon, sobrang init talaga. Pero bago lahat magpapalipad tayo dito para makita natin yung area. The dark, 'cause once you let the light in, you won't see the beautiful stars shining down from afar. No, I ain't afraid of the dark. I don't mind the rain, bringing life back. We can breathe again when dealing with the pain. No, I don't mind the rain. And ooh, that's the way it goes. Life will teach you what you need to know. And ooh. Hi guys, so andito na tayo ngayon. Ano ulit pangalan na ito? Carla. Carla, kamusta? Okay lang po. Okay naman? Dito pala si mama mo, no? Opo. Kailan dumating si mama mo? Kahapon po. Kahapon lang? Kaya nga akong pinayos pang kuryente. Ah, bakit nawalan silang kuryente? Isang linggo. Bakit? Ano nangyari? May sira po doon. May kabel. Ay, buti po nakaka-uwi-uwi kayo nanay, ano? Kada dalawang Naayos na. Tuwing ikadalawang linggo. Buti po napapayagan kayo na eh. payag naman po. Saan po bang lugar pinagtatrabahuhan nyo? May Yan, sa Laguna. Wala, ang layo. Nagbabiyahe pa kayo ng tuwing ikadalawang linggo makauwi dito? Opo. Buti kaya nyo. Kaya naman ho. Grabe, ang layo. Sisipin nyo, Binyan, Laguna pa tapos. Meron Kaya na. ako gawa ngang nagwalang kuryente ang mga bata. Okay, ba't di nagsabi sa akin si Carla? Nagtumawag po yan sa akin, sabi wala kaming kuryente. Sabi ko siya, sasabi ako dito sa amo ko na ako iuwi muna at papaayos natin ang kuryente. Hindi nagsabi sa akin si Carla, may contact naman ako sa kanya. Hindi ko ba? Saka siguro yun yung mga time na hindi tayo makatawid dito kasi nga medyo malaki yung ilog, no?
Kita ko nga po kayo. Oo. So dito tayo. Po tayo dito. Carla. Pwede ba dito? Alis kami din. May ano ba dyan? Dahon kahit ano na pwede natin ilagay. O, Dito dito po. na lang. Dito na ako. Ay. Nay, halika Nay. Dito ka po. Samahan mo si Carla. Hindi ka. Dito ka Carla, para hindi mailang si Carla. Grabe yung mag-ina para magkapatid. Parang panganay na kapatid ni Carla. Pasensya na kayo, nakaganto ako ha. Kasi may pinapaayos ako sa ngipin ko hindi kaaya-ayang makita sa camera. Pero kamusta naman? Okay lang po. Si mama mo nandito ngayon, kailan ang balik naman niya? Hindi ko po alam. Kailan ang balik mo na Pag sinipag po bukas. Okay. Buti, ilang araw ba dapat yung talagang pinapayagan ka? Ngayon lang po. Hanggang ngayon? So, kailangan mo bumalik bukas? Baka po makaano na bukas. Gawa nga ikaon ulit, nandito na ulit po eh. Okay. Oo nga, ilang araw lang, dito ka na naman kasi undas. Undas eh. Hmm. Kailangan nung bumalik, gawa nga po nagpapagamot din yung aking amo. Sinasamahan ko. Okay. Nanay, ano palang pangalan nyo? Pinky. Si Nanay Pinky. Ilang taong ka na po? 35. 35 ka na? Ilang taong ka nanay nung nag-anak ka dito sa panganay mo? 18. 18. Kaya pala si nanay hanggang ngayon, medyo batang-bata pa din talaga yung itsura niya. Nung unang dumating kami dito na, akala ko talaga ay pinsan ka ni Carla o kasi nga, ang ina-expect ko sa mama niya, medyo maedad-edad na 35 ka pala. So lamang ka lang sa akin ng 4 na taon. Okay. So nanay, ano po ba ang dahilan kung bakit po kayo ay kumbaga nagtitiis doon? Kayo po ba may utang pa rin na binabayaran hanggang ngayon? Malaki pa po ang aking utang, gawa nga po nung ako'y na-stroke. Na-stroke po ako eh. Hindi na may galaw po ang kabakong katawan, kaya nagkangutang po kami. Ayun po ang kailangan kong mabayaran. Nagastos nyo sa pagtakbo pa lang sa ospital. Opo. Ayun po ang malaki talagang kailangan mabayaran sa ospital. Grabe. Thank you kay Lord kasi si nanay, maswerte siya na i-survive niya yung pagka-stroke niya. Hindi kagaya ng nanay ko na hindi niya na-survive. So, pa rin nanay, may mission ka pa rin dito, Kaya nga po, minsan po nakakaramdam pa rin po akong mabigat ng kabakong katawan. Kaso lang tinitiis ko na lang po gawang kailangan ko mabayaran mga utang ko. Hanggang kailang taon ka na-stroke na? Anong taon? January po yun. Nitong 2025 din? Opo. Hala, nagtatrabaho ka na agad ngayon? Opo, nung kakaramdam na po akong iba na maayos-ayos na po, sabi ko na po ako na magtrabaho na lang para makatulungan po ako sa asawa ko. Grabe dahil nagastos niya. Kumbaga lahat na naging pera naman na nautang nyo, nagastos naman yun lahat sa iyo ay Opo. Kaya iniisip mo, hindi kakayanin ng asawa mo kung siya lang magbabayad, tinutulungan mo na lang. Opo. Grabe. Kaya itong mga anak mo nagsasakripisyo din naman na naiiwan ditong walang magulang. Opo. Yun, gano'n na lang nga po ang inaano ko. Sabi ko sa mga bata, kung kaya nyo, tiis muna tayo dito. Tayo mag-iwa-iwalay muna para lang makabayad ng utang. Pero po, gusto ko nga po, pag nakabayad na ng utang, di saka na lang po kami magsama-sama dito. Grabe. Pero alam mo, Carla, maswerte ka pa rin. Kasi si mama mo, binigyan pa siya ni God ng pangalawang buhay. Kasi alam mo, kung nanay ko lang nakaligtas din sa ganito, sobrang saya ko. Kasi makakasama ko pa yung nanay ko eh. Kaya maswerte ka, yung nanay mo Marami na nandito po ako pa. naranasan sakit eh. Nung una po, nagkaano po ako sa puso. Grabe oh. Parang nanay. Na-survive po sa puso. Bagos po, nagkaano po ako sa bato. Puro lang gamot lang kailangan. Bagos na sumunod, stroke naman. Kaya ganun. Kinailangan mo eh. Kaya kayo, Carla, sa ngayon alam ko, hindi naman talaga gusto ng mama nyo na mapalayo kasi nga may mga utang na kailangan bayaran, kahit na alam ko ang stroke napakahirap nun. Mahirap itrabaho yan, at saka nakakatakot kasi anytime pwede ka na namang atakihin na wag naman sana, di ba Nay? Totoo yun, di ba? Minsan po Anytime kahit nasa trabaho ako, hindi ko na lang pinapalata sa aking amo na ganun. Pero masama na ang pakiramdam ng kabakong katawan. Tinitiis ko na lang po. Napunta na lang po ako sa aming kwarto. Doon na lang po ako naiyak.
Ang sakripisyo ng mama nyo. Kaya sana kayo, Carla, mag-aral kayo mabuti. Ha? Kahit na wala si mama mo dito, laban lang. Kasi wala naman ibang tutulong din sa mama nyo kundi kayo din. Yung ikaw ba, Nay, okay lang din naman sa'yo na magkahiwalay kayo ng mga anak mo. Kumbaga, alam ko, mahirap para sa isang ina ang malayo sa mga anak. Di ba? Opo. Mahirap talaga po na nakaiwalay po sa mga anak kasi hindi mo alam po kung anong nangyayari din sa mga bata. Ang gusto ko nga po ay magsama-sama po kami. Wala pong choice kung dapat po ay mabayaran talaga ang mga utang mo saka umuwi dito. Yun lang ang Kasi nagsasabi din to sa aking anak mo na ang hirap daw nga nang walang magulang dito. kaya nga po. Napakahirap ng walang nanay. Kapag kami masakit sa kanya, wala daw siyang malapitan. Kung di sarili niya rin, walang nanay na matatawag, di ba? Kasi ang sarap nga din naman sa anak na kapag ka nasa poder ka pa ng magulang, kung may masakit sa iyo, may matawag kang ina, may matawag kang ama. Pero alam ko naman nauunawaan ni Carla yun. Kasi nga, wala, hindi naman natin ginusto yung stroke na yun. Kaya nga po, wala naman pong choice na kundi mag-ano kasi yung asawa ko ng utang. Ito nagamot po sa akin. Kaya sabi ko, obliga ko yung tumulong sa asawa kong mabayaran ng mga utang. Kasi pag hindi pa daw po namin mabayaran bago magpasko, ay ngayong katapusan ho, baka daw po ipabarangay po kami. Yun ang sabi po sa amin. Ay sabi ko sa asawa ko, gagawan natin ng paraan para tayo makabayad kahit konti. Kasi ngayong katapusan, ipapabarangay ito po kami. Ay, ganun. Magkano pa ba ang pinagkakautangan niyo? Mahigit pa po 20 ata ang aming utang. Bakit nung itinakbo ka sa private hospital? Mga ano lang po yun. Public ba? Balik lang po. Bakit ang laki ng biniharan niyo? Bakit ang laki ng ginastos niyo? Malaki po gawang kailangan po yung mga gamot lang po. Yung sa mga nakahingi naman po yung asawa ko sa mga konsyal, mayor, gano'n. Okay, nakahingi ng tulong. Opo. Pero ang malaki, yung mga gamot na Gamot binibili. na lang po. Yung pang araw-araw na lang gamot. Kasi sa isang linggo ho, ang gamot kong iniinom may 3,000. Ay, grabe. Ang laki. Yung sasahurin ng asawa ko, kulang pa sa gamot ko. Nay, ganito. May gusto ko sa itanong. Bilang isang ina po na napipilitang lumayo sa anak para lang po matapos yung ganitong problema, ano po yung nagpapalakas na lang ng loob mo para gawin yung mga bagay na yun ng kahit malayo ka? Na alam mo walang kasama yung mga bata dito. Paano yung nagpapalakas sa'yo? Inaano ko na lang po sa Panginoon na gabayan na lang po ng Panginoon ng mga bata dito. Para lang po ay maka-iwas disgrasya po ang aking mga bata. Ganun ho. Gusto ko lang talaga po sa mga batang. Nagdiano na lang po nga ako na ayoko na talagang iwanan ang mga bata. Okay lang yan, ay. Naunawa naman po namin kayo kasi alam mo, sa totoo lang, Nay, hindi ko alam kung ano pa yung mission mo kung bakit binigyan ka ng pangalawang buhay ni God, di ba? Kaya alam ko ito yon yung mga anak mo. Siguro dahil ang liliit pa nila, lalo itong mga lalaki mo, hindi pa nila kaya na sila lang. Nanay? Opo. Ikaw naman, Carla, bilang isang anak, anong gusto mong sabihin sa mama mo na may nagaling siya sa stroke tapos napipilitan magtrabaho? Ano naman bilang anak ang gusto mong sabihin sa mama mo? Ano po, yung huwag na po magtrabaho. Gusto mo dito na lang? Opo. Paano ba kami makakatulong sa problema nyo? Ganito. Subukan namin na din yung magagawa namin, ha? Para sa problema mo, no? Kasi gusto ko din nga kahit pa paano sana nandito ka po kasama nila Carla, ha? Kasi kailangan ka po na itong mga anak mo ay ang sakit po makita kasi na yung kagaya nga nung nadat na namin si Carla na may nararamdaman. Wala po siyang nanay na matawag, gusto niyang tumawag ng mama pero wala po siyang mama na matawag. Yung kanila nga pong papay gusto nang umuwi noon. Gusto rin pong makita ang mga bata.
Sama naman po kami sa trabaho kasi lang po nauwi sila sa umaga ho sa sila sa Cavite. Grabe, magkakalayo-layo kayo, no? Kayo ng mister mo magkahiwalay. Tapos dito sa mga anak nyo, hiwalay Nauwi din. lang po sa gabi yung asawa ko sa Binyan. Grabe. Para kami magkasama sa gabi ho. Gawa nga hindi pwede kung wala akong kasama sa gabi. Gawa, minsan po nangingimay ang buong ang kaba akong katawan. Grabe. Hindi pwede pong walang matawag po ako. Grabe, no? Sa totoo lang, dami ko nakitang stroke survivor. Si nanay yung nakita ko nakaka-stroke lang. Nagpipilit na magtrabaho din. Kasi nung January lang yun. So wala pang isang taon na pagre-recover niya, napilitan na agad magtrabaho, guys. So para sa akin bilang isang anak din, kung sa nanay ko nakikita ko tong ganito, sobrang sakit sa akin na kapag wala kaming choice, ko ako na sa kalagayan ni Carla na makita ko yung mama ko na wala siyang choice eh. Hindi pa ni Carla kayang tumulong ng ganun kalaki para sa bayaran nila eh. Kung kaya lang ni Carla, di ba? Why not? Tutulong naman to eh. Kaso hindi pa niya kaya. Kaya napipilitan si mama niya, napipilitan din siyang hayaan yung nanay niya na magtrabaho. Di ba? Kahit nang hirap kasi, yun nga, hindi naman alam ni Carla, mamaya atakin si mama niya dun. Di ba? Tas, basta ang hirap guys ng sitwasyon nila. Lalo ni nanay. Nice. Ikaw Carla, ano bang hiling mo ngayong Pasko? Magsama-sama po kami. Yun yung gusto mo? Opo. Sige, malay mo, bago magpasko, magawa natin ng paraan to, ha? Di ba hanggang Pasko naman yung deadline sa inyo? Na kailangan, bago magpasko, makabayad kayo. Tama ba? Dapat po ngayong katapusan nga po, iano po kami sa barangay. Katapusan. Dapat ngayon katapusan. Okay. Kaya nga po sabi ko sa asawa ko, gawan muna ng paraan kahit po 10,000 magawa ng paraan para may iuna lang po dun sa utang na yun. Para hindi lang kayo mapabarangay. Opo. Grabe naman, oh. Bakit yung utang na yun, ilang buwan lang dapat yung napag-usapan ninyo? Ang inanuan lang po yun yung sa asawa ko, dapat daw po 3 buwan lang po. Okay, January, February, March, April, so mga April, ganun. Opo. Dapat po mabayaran agad. Hindi naman agad nabayaran, gawa nga po. Siyempre po, inaano ko paspor sa gamot ko. Oh, tapos nagpapadala ka pa sa bata. O, yun nga po. Yun na nga ang ano ko. Sabi ko, wala naman mapapadala agad-agad sa mga bata. Okay. Sige Nay, basta pray lang tayo. Carla ha, Nay, tulungan niyo ako mag-pray ha. Na may dumating sa ating blessing si God para matulungan namin kayo sa problema niyo na yan ha. Para sa ganun, dito na lang. May pangako mo ba, Nay? Kapag ka natapos yan, dito ka na. Dito na po ako. Kasi nagtrabaho ka lang naman para mabayaran yun, di ba? Opo. Nagpursige lang po ako. Kahit masama pa po ang pakiramdam ko noon, nagsabi ko lang sa asawa ko, tutulong na ako sa iyo. Kung ikay magtatrabaho na lang po ako para makabayad tayo ng utang. Okay, kasi alam ko magiging masaya itong mga anak mo kapag ka nandito ikaw. Ano? Ayun na nga po ako paalisin ni Carla. Ay, ganun? Bakit, Carla? Para po may kasama kami. Masaya ka ba pag nandito mama mo? Opo. Siguro ang sakit sa dibdib ni Carla tuwing aalis ka na eh. Yun nga po. Kahit po sa akin masama po. Yun nga lang ilang araw kang maiwan ng magulang mo, masakit na yun. Kaya nga po. Di ba? Tsaka lagi kong sasabi, ang iksi lang ng buhay natin mga tao. Kumbaga, hayaan ba natin na hiwa-hiwalay pa tayo magpapamilya, di ba? Kaya nga. Wala tayong kasiguraduhan kasi kung sa kabilang buhay, magkakakilala pa rin tayo. So, yun binigay sa atin na buhay na pahiram sa atin dito. Man lang magkasama-sama mo lang tayo sa pinahiram na pamilya, no? Kasi yung pamilya natin, pahiram lang naman talaga to eh. Kaya nga po eh. Tapos, ang mangyayari pa, habang nabubuhay tayo, magkakahiwa-hiwalay tayo. Di ba? Sabi nga po sa akin ng aking asawa, kung wala lang tayong utang, dapat doon ka na lang, hindi kita pagtatrabahuhin eh. Yung po na eh. Tsaka pwede naman tayong mabuhay ng, kumbaga, nakakasama pa rin natin yung pamilya natin. Di ba? Kagaya ng ginagawa ko. Kumbaga, ginagawa ko lahat ng magagawa ko para din, kumbaga, hindi na kami magkahiwa-hiwalay ng pamilya ko. Kasi gusto ko ay yung natitirang buhay ko dito ay kasama ko silang lahat. Ang dadating pang time mag-aasawa to. Oh, tapos kayo may iwan na dito. Lahat ng anak niya magsisi-asawa yan. Di ba? Ayun pa, isa pa yun.
Habang nandito pa yung mga anak mo, kasama-sama man lang. Di ba? Kaya nga po eh. Okay, sige. Ganun gagawin natin, Nay. Basta ako, naniniwala ako na kapag pinagpipray ko yung mga bagay-bagay na ganito, dinidinig naman ni God eh. Ha? Kagaya kay Ate Ninya, matagal natin pinagpray lahat ng bagay, lahat ng steps na pagtagumpayan natin. So, naniniwala ako, magpray tayo din para sa kanila. Bibigay din niya ni God. Okay? Sige, sa ngayon, Nay, bibigyan ko muna din ng para may maiwan ka sa mga anak mo. Ha? Bibigay ako ng cash sa inyo. Oh, buka mo yung... Kanino ko ba ibibigay? Oh, sige, buka mo palad mo. Sa... Dalawa. Tatlo. 3,000 pesos. Idagdag mo muna yan, ha? And then, yung kagaya nga nasabi ko, tulungan niyo ako mag-pray, ha? Kasi ako pag-pray ko din kayo. Okay. So, Carla, na-late lang si mama mo eh. Dapat nakasama ka na yun ng ribbon cutting kasi si Carla nandun. Isang... Ay, hindi umabot ano? Kailan ba na tayo nung nagpunta ka doon kalatin ninyo? Isang araw pa. Linggo pa po. Tapos kahapon siya lang dumating. Kahapon lang po ako dumating. Gawa nga po eh. Gaya po eh, nung isang araw pa po ako dadating. Ay hindi lang po ako na gawa nga siyempre po nagpa-check up yung amo ko. Sabi ko sasamahan ko Kasamahan mo na muna. Opo. Ang hirap ano? Nag-aalaga ka ng may sakit na ikaw din mismo may sakit. Kaya nga po. Ginagawa mo yung mga bagay na yun para lang katulungan yung asawa mo sa pagbabayad ng naging gasto sa ano mo. Wala itong pinag-iba guys dun sa nag-iibang bansa nag-aalaga ng ibang bata pero yung anak niya hindi niya naalagaan. Di ba? Kaya nga. Parang ganun din yun. Walang pinag-iba. Para lang kumita ng pera din. Okay? So, yung mga kapatid mo, kamusta kapag wala si mama mo? Sinusunod ba niya yung pag-usapan natin? Opo. Sinusunod naman na hindi pasaway sa'yo? Hindi na po. Hindi naman, sure ka? Opo. Okay na sana sila. Sila ano? Ay, halika. Ano? Nakalimut ko pangalan na ito eh. Sino nga ulit ito? Jeff po. Si Jeff, tapos ito ay Si Alex. si Alex. Ayun, si Jeff tsaka si Alex. Jeff, halika. Jeff. Kakarating lang yung mama mo eh. Bukas alis na. Halika, Jeff. Jeff, sinusunod mo naman yung napag-usapan natin. Opo. Na hindi ka pasaway. Opo. Eh si Alex. Opo. Ganun din ba? Opo. Sigurado? Okay, sige. So bukas baka makaalis na namin yung mama mo. Huwag kayong magpasaway sa atin nyo, ha? Opo. Okay. So, hindi ba ito nagsama sila doon? Nung ano? Hindi? Okay. Oh, sige, Nay. Bago kami matapos, bago tayo maghiwalay ngayong araw, may gusto pa ako sa inyong tanong na isa. So, Nay, buti po noong mga panahon na si Carla ay nagtatrabaho doon sa pagka-harvest ng manok, pumayag po kayo. Pumayag na lang po ako gawa ng siyang nagsabi po sa akin, Mama, susubukan ko na mag-harvest po gawa ng para makatulong po kayo kami sa amin, sa inyo. Sabi ko, bahala. Kung hindi mo kaya, pauwiin ko na lang. Kasi po, nasama rin po ako dati na. Ay, ganun. Carla, may nalaman ako doon Ikaw ba yung ano ba ang trabaho mo doon sa harvestan? Ikaw ba yung nagbubuhat ng manok papunta doon sa kiluhan? Opo. Ilang manok ang binibitbit mo? 10. Ay, grabe oh. Bigat nun, di ba? Yep. Sa katawan mo nga, buti nakakaya mo. Kaya naman po. Sanay na. Ala, yun nga lang bitbit ni GM, ilang piraso yun? Mga 4, 5, ganun, di ba? Sobrang bigat na yung pa kayong 10, guys. Tigkabilang kamay. Ikaw, ilan ang binubuhat mo? 10 din po. Ala, grabe oh. Buti hindi ka nagkakamasil, Carla. No? Pero ngayon, hindi na kayo sumasama doon? Wala pa pong harvest. Wala pang harvest, pero kung magkaroon, magtatrabaho pa rin kayo? Opo. Sayang po eh. Sayang. Yung pala, hindi pala yung arawan ang bigay ng sahod. Lingguhan. Hindi po. Pagkatapos po ng harvest. Kung hindi matapos ang isang linggo, hindi pa kayo bibigyan. Hindi po. Hindi pa ho yan babayaran hanggat hindi tapos. Hanggat hindi tapos. So magkano binibigay? Halimbawa, yung pinakamatagal na nag-harvest kayo, inabot ng ilang linggo? 1 linggo lang po. 5 araw. Yung 5 araw, and then magkano naman ibibigay sa loob ng 5 araw? Minsan po 800. Sa loob ng 5 araw yun? Opo. Grabe, Mura lang po ang harvest dyan. Kumbaga pang tulong lang talaga, Pang alalay lang talaga sa gastusin,
Pero ang mahirap nun kasi gabi nagtatrabaho. Sa gabi lang ho gawang hindi pwedeng sa araw yun. Ayun nga eh, Ikaw kasi mamamatay ba? mamamatay yung manok. Yun ang mahirap kasi puyat ka pa magdamag. Di ba, Ali, malay mo, magkaroon tayo ng chance na magkaroon kayo ng malit na negosyo na hindi na kinakailangan pupunta sa ano, di ba? Sa harbisan, ha? So pray lang, ha, Carla? Okay, sige, Nay. Nice to meet you po, Nay. At mag-iingat po kayo kung makabiyahe man kayo bukas, ha? At sana magawa natin ang paraan yung problema nyo. Okay, sige. So ngayon guys, ay yun, pasalamat ako sa lahat ng sumama papunta dito kay na Carla. At maswerte din sila dito sa pwesto ng bahay nila. Sa totoo lang kasi sobrang ganda ng view talaga dito guys. Habang nagkakape, di ba? Habang nag-almusal, kumakain ng tinapay, sinangag, hasta diyan ka nakaharap sa bundok na yan. Ay, napakaganda. Nay, anong bundok yan? Alam niyo ba? Hindi po. Ikaw, Carla? Hindi po kasi ako taga rito mismo. Okay, so papakilala ko sa inyo. Hindi ako taga rito pero alam ko. Bicol po ako. Bicol, saan ka sa Bicol? Albay po. Marunong ka mag-Bicol? Marunong po. Iyo. Taga Duman din man sana kami. Ay taga ron po kasi. Iyo, sa Dait man sana. Ay dait po kayo. Iyo. Sa akin po Albay po eh. Totoo ka mag-Bicol? Ang iba po naiintindihan ko pa po, yung iba hindi. Pero totoo ka pa, may mga kaya ka pang isabihin, ganun. Meron pa naman po. Meron pa naman. Okay. So taga Bicol pala, kababayan pala natin si Nanay. So paras tayong Bicol. No? Kami, Kapalungga kami pero marahil di mo alam yun. Kaya every time na magtatanong sa akin, sabihin ko na lang Dait kasi yun yung mas alam ng tao. Diba? Sige, Nay. Ganito. Hindi ko alam kung kailan ulit kami makakabalik pero sem break mo naman, di ba? So malay natin baka sa isang araw makabisita ulit kami dito sa iyo, ha? Okay, sige Carla, pero tayo. Jeff ba? Okay, so kunin ko na yung mic. At pupunta na rin tayo kasi nakalabas kami ngayon anong oras na. Alas 4 na, mag-alas 5 na. So maraming salamat ulit sa lahat ng sumama. Kita-kitsa lang tayo dun sa labasan, tara. Salamat po. Sige po, walang anuman. So guys, papalabas na kami ng area. Grabe talagang ganda nung nasa likod namin. Di ba? Sobrang ganda ng mga ano. Kung mas papipiliin kayo, saan gusto nyo? Sa syudad o dito? Dito. Ha? Lagi na sa ganito. Ganito talaga. Pero marami, hindi lahat ng tao gusto sa ganito. Yung iba sa syudad pa rin yung gusto nila. Kasi gusto nung iba, malapit sa Kalayawan. Malapit sa mga bar, malapit sa mga mall. Di ba? Saka ang ano na yung iba doon, opportunity. Oh, bukod sa opportunity, sa totoo lang naman talaga kumbaga ayun lang yung nakakalungkot sa probinsya, no? Pero kumbaga kung marunong ka makontento, yung tamang buhay ka lang, di ba? Hangga't nandito ka, makukontento ka maganda sa probinsya. Kung may kakontentuhan tayo na tao, di ba? Kasi ang tao, guys, natutong maghangad sa buhay. Kaya ayun, yung iba na kahit maganda naman talaga sa probinsya, mas pinipili sa syudad. Kasi nga, nangangarap na yung mga tao na magkaroon ng mga bagay-bagay. Di ba? Natuto kasing kumbaga, yun nga, maghangad ng mga bagay. Dito na po kami, Nay. So, sila daw ay may bibilhin yata. Tawid na ulit tayo ng ilog. Ay, oh. Ito, sana dumating yung time din guys na magkaroon naman sana dito ng ng tulay. Somebody here, and he's watching over me tonight as he takes away my fears. Oh, I know you, and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to be near you. I hear
they sing hallelujah.